Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C. T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Hindi lang panahon ng halalan pinag-uusapan ng ayuda. Noon, ang mga tumatagpong politiko lamang ang namimigay ng ayuda. Sa tuwing may eleksyon lamang naman. Yung dating ilegal na gawain ay ginagawang legal ng Kongreso. Sa halip na manggagaling sa bulsa ng isang politiko, ito ay magmumula sa kaban ng bayan, sa pera ng taong bayan. Ang pinamumudmod na ayuda ay isinasabatas na. Tinaguran itong State Fund Dole-outs. Ang DOLE ay mayroong tupad program o tulong paghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Mayroon namang kanya-kanyang dole-out programs ng iba't ibang LGUs. Nariyan ang cash assistance, food subsidies, livelihood support, health assistance, educational assistance, at marami pang iba. Kilala ang dole-out program ng DSWD, ang kontrobersyal na 4Ps o sinasabing Pantawid, Pamilya, Pilipino Program. Namamayagpag tuwing halalan si Senador Bongo dahil sa kasikatan ng malasakit centers na isinabatas at ginawang one-stop shop para sa apat na ahensya tulad ng PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Ang mga indigents na humihingi ng tulong medikal, akala nila kay Bongo ang malasakit centers. Sino pa ang hindi nakakaalam sa kadiwa ng Pangulo programa ng Pangulong Marcos na nagbibigay daan sa mga mahihirap na Pilipino makabili ng murang bigas? Umabot naman ng 20 pesos kada kilo, kapanalig. Meron ding Social Amelioration Program, SAP Cash Aid sa mga apektado ng mahinang ekonomiya. Livelihood Seeding Program, Senior Citizens Program, Persons with Disabilities Assistance, Self-Employment Assistance Program. Napakarami pang ibang dole-out program ng pamahalaan. Pinopondohan ng mga ito ng pera nating mga Pilipino. Nakakatulong ba ito? Nakakarating ba sa mga lehitimong benepisyo ang ayuda? Kapanalig, mukhang tagumpay ang mga dole-out programs ng pamahalaan. Nagsulputan ng iba't ibang gimmick at estilo ng ayuda. Di kaya'y isa pa itong milking cow program o gatasan ng mga opisyal ng pamahalaan. Mayroong bagong panukala sa Kamara, kapanalig. Ipinapanukala na bigyan ng buwanang allowance sa mga estudyante sa mga pampublikong paaralan ng 1,000 piso mula kindergarten hanggang kolehiyo para sa kanilang gastusin sa pagkain, transportasyon, school supplies. Ang sabi ng Malacanang, teka muna, saan kukunin ang pondo nito? O baka naman, mababawasan ang ibubulsa. Mabuti ang layunin ng anumang dole-out program pansamantala, pero ito ay hindi na epektibo sa long term dahil nga lilikha ito ng maraming huwan-tamad, paasa-asa culture, at nakakabahala maging ugat ito ng korupsyon. Kaya kapanalig, binigyan diin sa social teachings ng Catholic Church, Gaudium et Spes, at Compendium on Social Doctrine of the Church, na ang every individual has inherent dignity, which should be respected and protected in all public service efforts. Itinuturo ng Santa Iglesia na ang public service should aim to promote the common good, ensuring that all members of society can thrive and access necessary resources. Kaya kapanalig, ayon sa ikalawang sulat ni San Pablo sa Thessalonica 3:10, for even when we were with you, we gave you this rule, the one who is unwilling to work should not eat. At sa Proverbs 10:4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Kapanalig, huwag po tayong mabuhay sa ayuda. Wala pong kinabukasan ito. Magsikap tayo. Mag-aral, magtrabaho sa tulong ng pamayanan. Diyan kailangan ng gobyerno at hindi ayuda lamang. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial.